hello mga kapatid natin dyan, lalo na mga OFW. Saan man kayong dako sa mundo, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at nasa mabuti kayong kamay ng mga amo nyo. Yan po lagi ang ating dasal palagi. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. At dito naman, people here in the Philippines, nakapwa ko naghihingalo ng dahil sa mga mahal na bilihin. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Kaya pa ba? Huwag kayong mag-alala, matatapos din ng lahat ng ating paghihirap. Dasal-dasal lang po tayo, guys. Today, magbibigay po tayo ng matamis, malupit, maanghang na komento, reaksyon at opinyon sa balita na ating nasagap. At bago ang lahat, panoorin muna natin ang videos. Alright, intro, pasok! 1, 2, 3. And there was very little we had left to do. We had very few options left. We tried everything, and for many, many years. And the Saudi government really tried to look and to be sure that the judgment of hanging was actually deserved. And nonetheless, we appealed to the better natures, I guess, of our friends in Saudi Arabia to perhaps have another look at it. And unfortunately, the law there is very strict, and apparently the conviction has stood, and one of ours has been taken away. But yes. Very unfortunate. So maybe the assistance bereaved family? Well, of course, our thoughts and prayers are with them. And we will, there is nothing that one can do to make it whole, but we will do our best. What legal assistance? I'm sorry? What legal assistance? We'll see what they need. We'll see what they need. But for someone who dies abroad, I don't want to come to the day. There are many procedures for that to bring them back home. So I don't think that would be a problem. But you've exhausted all remedies. Oh my God, it's been going on for how many years? It's around 5, 6 years. Yeah, I remember about 5, 6 years ago. I came upon it when I came into office, and they told me it's an old and as I said, I guess Sabi tried to exhaust all possibilities. Post ng Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration at joyous ang pagkikita ng dalawa. Si Dalkes ang OFW na hinatulan ng death penalty ng United Arab Emirates sa kasong pagpatay sa kanyang amo. Sinaksak umano ni Dalkes ang kanyang amo matapos siyang pagtangkaang gahasain. Subalit inapela ito ng Philippine government. Naabswelto ang Pinay worker sa Binitay matapos baliktarin ng Court of Appeals ng Alain ang guilty verdict. Ayon kay Pangulong Duterte, nagbanta siya sa UAE hinggil sa kaso ni Dalkes. Sabi ko kasi, kung nabi ko, tayo ninyo yan, sabihin ko sa inyo, I will immediately order the suspension of the employment. Anyway, when you learn about this, you told me that you tell the Emirates that if they kill Dalkes, I will declare a total ban. That I said, the president respects your justice system, but the president feels that if you hang his countrymen, then he just has to declare a total deployment ban for the entire United Arab Emirates. So, after that, Mr. President, 2 months after, we learned na kinumute yung sentence niya of death to only 3 years. Subalit hindi pinahintulutang agad makauwi noon si Dalkes dahil kinailangan niya pang magsilbi ng sentensya para sa kasong pagnanakaw.
Noong nakaraang linggo, matapos ang 4 na taong pagkakakulong sa Abu Dhabi prison, nakabalik na sa Pilipinas ang overseas Filipino worker na si Jennifer Dalquez. Rosa Licoz, UNTV. Sa loob ng isang freezer sa Al-Shab, Kuwait at pinaslang ng kanyang amo. Kinilala itong si Joanna Daniela de Mafelis, taga Sara, Iloilo. Present to you a Filipino worker, hale and hearty, determined to work in his heart out in order to give his family a decent and comfortable life in the Philippines. Do not give us back a battered worker or a mutilated corpse. What are you doing to my countrymen? And if I were to do it to your citizens here, would you be happy? No. Parang pinirito ang gilitsyon. Is there something wrong with your culture? Is there something wrong with the values? Alright, dahil Bisaya man tayo mga dudong, mga hinday. Magsaksak sinago lang tayo og mga salita nito ngayon. Kita nyo naman ang kahibahan ng statement ng ating dalawang Pangulo na present Pangulo at ang former nating Pangulo, di ba? Ibang-iba talaga. Maunay gingon nga clear pa sa kristal. Sir BBM naman, pinalagpas lang namin kayo doon sa flood control mo na ghost flood control na ang naiwan ay nawala ang control. Ang flood ang naiwan na 1.4 billion everyday na budget. Talaga naman, no? Pagkalaki-laki as per your sister na mangga, di ba? Grabe. Natabunan na nga ang imong mga palpak na mga issues dahil sa tuwad-tuwad committee hearing. Masaya ka na ba, sir? Dahil nakalusot ka. Grabe. Anyway, Mr. BBM, sir, wag naman po pati karapatan ng OFW ay kaya mong pagtawanan. Mali po yun. Kitang-kita naman sa video. Alangan naman nagsisinungaling ang video or fake news. Diba? Diba, sir? Ni hindi nga nabalita ng mainstream media. Siguro nakatip ang bunganga or nakastick glow ang bunganga. Kaya hindi nakapagbalita ng mga importanteng issues. Yun nga, binalita nga, pero it's too late na po. It's too late na po kasi nagorgor na. Nisaka na sa langit ang iyang kalag. Diba? Tapos, ingnon pa nimo. Deserve kay nakapatay. Oh my God, Sir BBM, wag naman po ganyan. Diba? Hindi naman siguro pumunta yung mga OFW natin ng ibang bansa para pumatay lang. Sana naman po, bigyan po ninyo ng pansin ng mga OFW natin. Nga, diba? Sana nabalita man lang yun before na nakakulong pa siya. At least man lang matagaan nato siya o anong tawag diyan? Matagaan nato siya og simpatya. Kamo lang ang nag-ingon, di ba, na ang OFW bagong bayani. Pero anong nangyari? Di ba? Ug sa Bisaya pa, sir,
BBM, namutbot na pod ka. Namutbot na pod ka. Kay niingon ka na nahitabo ni many more years. So, ang ibig sabihin, imong gusto idiin na pod si Pangulong Rodrigo Duterte. Diba? As far as I know, nakulong na siya bago magbaba si Pangulong Duterte, diba? So, it means, time na nimo na. Ikaw na ang nasa pwesto. So, 22, 23, 24, 25. 22, 23, 24. Ipagpalagay natin 3 years. Pero ang sabi mo, 5 years, many more years. Come on, Sir BBM. Sorry, sir. Dili siya katanggap-tanggap na rason. Kaya sana man lang, Sir BBM, kahit 1/4 lang man, gumawa ka ng mabuti para sa taong bayan, para sa bansa. Nakikiusap po ako. Kahit 1/4 man lang. Alam ko, dili ni mo malabwan si Pangulong Duterte sa iyang pagka-good leader. Mantakin mo, pandemic pa yon sa time niya. Pero never, ako mismo, never ko naka-feel og kahirapan. Tungod always naa sila. Naa ang mga ahensya nga talagang tutulong. Sa totoo lang, maraming nagsabi na mabait ka raw. Oo, mabait ka, sir. Pero, aanin namin yung Pangulo na mabait kung ang mga krimen nagsibalikan, mga problema sa bansa, droga, krimen, mga missing person, mga bata. Sana man lang nabigyan ng pansin, lalo na yung mga missing person ng mga bata. Sana yung mabigyan ninyo ng pansin. Dili na mo kailangan ang mabait na presidente, sir. Mas gustuhan pa namo na palamura ang presidente, ang Pangulo. Kahit every second siya magmura, wala may pakialam. As long as naami nakita nga build, mga kaayuhan na iyang gihatag para sa mga tao sa Pilipinas, para sa bansang Pilipinas. Mas importante sa amo, sir. Kaysa naman, mabait nga, pero nasa likod naman ang blank. Sila na, kayo na magsabi kung anong mabait nga, pero nasa likod naman ang kayo na bahala kung ano ang isumpay ninyo. Alright guys, yan lang po. Maraming salamat. Dalaygon ang Diyos. Please support my munting channel. Paki-like and subscribe na lang po. Salamat. Bye-bye.